Sana meron tayong madaanan at matanungan. Oh my god, tignan nyo mga kalahi. Tignan nyo yung kulay ng tubig dito. Kulay pula. Grabe, nakakamangha mga kalahi. Kakaiba yung lugar dito. At sa hindi kalayuan ay natanaw natin ang isang nilalang na nakatira dito. Kung napapansin nyo, yung pag-akit natin ay liblib na lugar. So hindi naman sa liblib na husto, baga sakto lang. Last month lang ay may nangyaring isang napakalakas na pagbaha dito sa lugar na ito. At isa nga ako sa nakatulong or isa ako sa nakipag-participate sa ginawang tree planting activities dito sa barangay ng Manuot. Pero ngayon, kapansin-pansin kung makikita nyo, yung lugar na pinag-tree plantingan namin kasama ang mga Philippine Army at ang mga kabataan ng barangay Manuot ay natupok na ng malakas na pagbaha. Kumbaga, sayang yung mga tinreplanting namin dito sa lugar na ito. Kung makikita nyo, wash out na talaga ng baha. Grabe. Halos wala ka nang makitang puno na nakatanim dyan. At kung mapapansin nyo, may isang poste dito na kagagawa lang. Last month lang din. Tinupok na rin ng isang malakas na pagbaha dito. Gano'n nakatindi ang mga nangyayari. Good morning mga kalahi. Panibagong araw, panibagong vlog na naman ang ating explore ngayong araw. Welcome back to another episode. Ayan, so ngayong araw nagtanong ako sa sarili ko. Magdi-discover ako ng isang lugar dito sa atin kung ano nga ba yung makikita natin dito. So kanina nagta-travel ako. Hindi ko alam kung saan ako pupunta kasi meron akong setup na isang vlog ngayon pero hindi ko siya natuloy dahil meron second option, schedule. So ngayong araw hulaan nyo kung saan ito. So marami na tayong pinuntahang lugar, marami ng kababalaghan tayong nakalap tungkol sa mga lugar na ito. Pero it's time naman siguro para itur ko naman kayo sa ganda dito sa amin. No, para maging aware din kayo tungkol dito sa Mindoro. Ano nga ba yung mga lugar na ipinagmamalaki namin dito? At syempre, hindi rin mawawala doon yung mga kwento at kababalaghan na nangyayari talaga dito, no. So, doon tayo nakapaloob mga kalahi. So, welcome sa ating vlog ngayong araw at bago natin sisimulan itong vlog na ito, thank you so much muna sa lahat ng mga sumusuporta sa aking vlog, sa walang sawang pagsuporta. Sa mga nagmamahal sa akin, mahal ko rin kayo. So tara, may pupuntahan tayo ngayong araw at mamaya ako nasasabihin kung saan itong lugar na ito. May clue tayo. Ito daw ay naging area o kung sa mga theory ba ay may dalawang higante daw na naglaban sa lugar na ito. Kaya nabuo yung ganong formation. So ngayon mayroon na kayong idea kung saan yun. Ayan. So tara. Let's go. Kung mapapansin nyo, mag-isa lang muna ako ngayon nag-explore sa lugar na ito, no. Bali, ano kasi, busy kasi yung ibang kasama ko at saka need ko munang magkaroon ng idea sa mga pupuntahan natin, sa mga susunod na pupuntahan natin. Syempre, sa mga susunod na punta natin ay magiging maayos na sana at sana tuloy-tuloy na yung araw. Alright. Kung taga Mindoro ka at taga Rizal ka, Sablayan,
taga Occidental Mindoro ka, alam mo itong lugar na ito, panigurado. Shout out sa lahat ng mga taga dito. Malalaman nyo kung taga dito kayo, sana maka-comment kayo, kahit isang comment lang. Ang ganda dito, peaceful. Sana meron tayong madaanan at matanungan. Oh my god, tignan nyo mga kalahi. Tignan nyo yung kulay ng tubig dito, kulay pula. Grabe, nakakamangha mga kalahi. Kakaiba yung lugar dito. So bago tayo makarating doon sa pupuntahan natin, namangha kaagad tayo dito. Grabe, kulay pula yung tubig. Hindi ko alam kung kaya kong mag-travel ng tuloy-tuloy. So yan. Pero isa lang sa napansin ko sa lugar na ito. Ayan, nakita nyo ba yan? Paakyat tayo ngayon. So saka ko na lang sasabihin sa inyo yung lugar na ito kapag nandoon na tayo sa itaas, para naman ma-excite kayo. Masyado ko kasing pinapakita kaagad sa inyo yung lugar no? Oh yeah, grabe. Tibay at lakas ng loob ang puhunan natin sa mga ganitong exploration. Grabe. Meron tayong nadaanan dito ng isang kambing. Alright. Kung napapansin nyo, yung pag-akyat natin ay liblib na lugar. So hindi naman sa liblib na husto, baga sakto lang para sa mga taong mahilig mag-explore, mag-adventure. Ito yung para sa inyo. So ang nakakatakot lang sa part na ito yung bigla kayong uy, may idea na siya kung saan ito. Sa mga daan pa lang sa mga daan pa lang na dinadaanan natin, may idea ka na. Oh my god. Wala pa kasi tayong action camera na pwedeng ilagay sa ulo natin pag nag-explore tayo. Yun, so malapit na tayo, konting tiis na lang. Ang daming burot dito. Alright, gusto mo bang malaman kung anong lugar ito? Ready ka na ba? And 3, 2, 1. Welcome to Mount Zion. Ito ay matatagpuan sa Rizal, Occidental Mindoro. Sa mga gustong mag-unwind, mag-nature trip, huwag nyo nang palalampasin yung pagkakataon na puntahan itong napakaganda at misteryosong lugar na ito dito sa amin. Dito nyo lang matatagpuan yan sa bayan ng Rizal. So ano pang hinihintay natin? Dahil naipakita ko na sa inyo yung view, kung makikita nyo. Oh my god, perfect para tayong nasa Bohol. So kung makikita nyo yung Chocolate Hills ng Bohol, ganun po yung kanyang itsura. So hindi naman perfect yung pagiging ganun niya, tambok, yan, ganyan. At least kahit papaano, mayroon naman kami ditong napaka-peaceful na lugar na ipagmamalaki sa inyo. So ano pang hinihintay nyo? Bakit kanina pa ako dito? Dapat nandoon na tayo. So sana nag-i-enjoy kayo sa pag-explore. So ito yung madadaanan natin. Oh no. Isa sa napansin ko dito mga kalahi, ang daming ibon. Look at that, sobrang ganda. Perfect. Ang ganda dito, grabe. Hindi ako yung mamamangha ka talaga sa tanawin, sobrang ganda. Grabe.
So yan, bahagya tayong huminto sa part na ito dahil meron lang akong ipakita sa inyo. Kung makikita nyo yan, sa baba pala na yan ay mayroong mga palay na nakatanim. So hindi lang pala ito puro pastuhan. So ang lugar kasi na ito is pastuhan. Kung mapapansin nyo, ang gaganda, perfect talaga yung lugar. Wow, amazing. Ganda, my God. So pupuntahan natin yung part na yon. Gusto ko rin sanang maglakad lang pero mas maganda yung magmumotor tayo para mas ma-explore natin yung lugar na yun at makita natin yung mismong ganda. So tara. Alright, mula dito maglalakad na lang tayo patungo doon sa itaas na yon. Perfect talaga ang lugar na ito para sa mga taong gustong makapag-isip-isip. Sobrang ganda dito. My God. Wala ako ibang masabi kung hindi napakaganda. So try natin, titignan dito yung part na kung pwede bang pumasok yung motor natin o yung service natin. So bago tayo makarating dito sa part na ito muna yung paalaala sa mga taong pumupunta dito na bumibisita at gustong bumisita. Ito po yung batas na ipinagbabawal dito. So bawal po tayong magtapon ng mga basura. So kung makikita nyo naman, napakalinis ng lugar, napakaganda. Tapos pupunta ka dito para lang magkalat. So kung halimbawa mayroon po tayong mga gamit, mga plastic, mga pinag-inuman ng soft drinks, ay iuwi na lang po natin, no, para at least kahit papaano mapangalagaan natin yung ganda pa ng lugar na ito. Look at that, grabe, perfect. Ayon sa mga kwento na nakalap natin tungkol sa lugar na ito, noong unang panahon daw ay mayroon dalawang higante na nag-away sa part ng lugar na ito. So ito po ay kwento lang ng mga taong nakatira dito. So hindi ko na babanggitin yung pangalan, pero yun nga, ito daw yung lugar na ito, yung mismong nag-away daw yung dalawang higante, nagbatuhan daw sila ng putik, kaya nabuo yung formation na to. So what if totoo nga yung mga higante, no? Grabe, napakaganda siguro. Tapos kaibigan mo pa siya. Ayan, ang dami kong naisip mga kalahi. Mula dito ay matatanaw natin itong napakagandang formation na ito. Perfect. So sa gantong oras, ganap ng 2:00 ng hapon, ay wala pa tayong nakikitang pumunta dito. Pero meron ding ilan na mga residente. Hindi ko alam kung saang part dito, yung parang mayroon pa yatang sitio dyan sa dulo. Ayun yung service natin. Ayan, so dahil napasyal ko na kayo sa simpleng lugar na ito, abangan nyo sa mga susunod pa nating pag-explore at marami pa tayong i-discover tungkol sa mga iba-ibang lugar dito sa amin. At syempre, ayun nga,
Nagpapasalamat ako sa inyo dahil sa walang sawang pagsuporta sa aking mga vlog. Alam kong lumalakas yung loob. Alam nyo ba na lumalakas yung loob ko para harapin lahat ng mga problema nang dahil sa inyo. Dahil sa suporta nyo, grabe. Ayan. Ayan, paalala po sa lahat ng mga pupunta dito. Kung makikita nyo yung signboard na yon na napakalaki at wala kayong ibang makikitang signboard dyan na nakalagay, yun ay nakasaad doon na bawal magtapon ng basura dito. No, so itong nakakalungkot lang na pangyayari sa mga part na maraming pupunta dito. Gaya nyan, kung makikita nyo, mayroon silang mga tinapong mga bagay dito na posibleng nakakasira ng attraction, no? So napakagandang lugar na ito. Tapos tatapunan mo lang. Tapos ito yung masakit no? Flex ka ng flex sa social media nang pumunta ka sa ganito kagandang lugar, pero ang ginawa mo naman doon ay balasubas. So balasubas gaya ng hindi mo ginalang yung lugar, hindi mo ginalang yung sistema nila dito na libre namang pumunta dito. Wala namang bayad, walang sinisingil yung mga tao na kahit sentimong barya para lang pumunta dito. Tapos kakalatan mo lang. Kung isa ka sa nanonood ng vlog na ito, sana sa sunod na mga pagpunta mo sa ibang lugar ay isipin mo yung mas maganda, no? So mahirap kasi pag gantong sitwasyon na nakikita natin. Bago natin tapusin itong vlog na ito, maraming salamat muna sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa atin. Sa lahat ng mga subscriber natin sa iba't ibang panig ng mundo, maraming salamat po. At sa lahat ng mga nanonood sa atin at sumusuporta mula pa sa Taytay Rizal, Antipolo, Tanay, grabe. So sobrang dami na nating supporters dyan sa Rizal. At syempre, sa lahat po ng mga sumusuporta sa akin, maraming salamat po. So hindi ko man kayo maisa-isa sa mga comment nyo, binabasa ko lahat yan, hindi ko lang talaga kayo ma-replyan kaagad dahil busy talaga ang inyong lingkod. So muli, mag-iingat kayo and God bless. Mwah!